What to do, what to do? May brother po akong madaling magsawa sa trabaho. Matagal na po ang 3 months sa kanya at nakapitong kumpanya na po siya nang kinausap namin siya about this. Hindi siya nauubusan ng mga dahilan. What to do? Naku, wala kayong magagawa kung ayaw magtrabaho. Paano natin pipilitin, 'di ba? Tsaka ilang taon na ba yung brother mo? Kasi kung nakapitong kumpanya na siya at every 3 months ay umaalis siya. Nako, medyo makakarami to ng kumpanya. Grabe. Baka maikot ang top 100, 'di ba, sa listahan. So, I don't know kung anong trabaho ng kapatid mo, but I think ang alam ko lang, tumatagal tayo sa trabaho. 1, pag gusto natin yung ginagawa natin. 2, may commitment tayo sa trabaho dahil kailangan natin yung trabaho at meron tayong mga kadahilanan kung bakit kailangan natin yung trabaho. I think he has to define his purpose for staying in a job or getting a job. Kasi kung wala lang at nabubuhay naman siya, diba? Kung nabubuhay siya, kumakain pa rin siya, natutulog siya ng mahimbing kahit hindi siya nagtatrabaho, malaking problema nga ang commitment niya sa trabaho, diba? Magaling ba siya talaga sa commitment? Baka naman hindi lang sa trabaho marunong mag-commit ito. Baka din sa relationship hindi rin marunong mag-commit. Kasi, yes, because diba, pagka nagsistay ka sa isang trabaho, you have to be committed to that job. Alam natin yan kasi minsan kahit stressful yung trabaho, kahit sinasabi mo sa sarili mo, ayaw mo na, gusto mo nang mag-iba ng trabaho. Tulad nito, every 3 months nagpapalit. Walang level of commitment at wala ka ring accomplishment. Kasi parang kung every 3 months, ibig sabihin wala kang goal. Wala kang nilagay na layunin sa sarili mo para magstay sa trabaho na yon. So I think he has to define why he's in that job. Tsaka ano ba yung trabaho niya? Na-enjoy ba niya o kahit anong trabaho lang pwede sa kanya? Kasi tayo lahat meron tayong mga talino, di ba? We all have talents, we all have skills that are specific to a certain job. Now, if mapupunta ka sa trabaho na hindi ginagamitan ng talino na pinagkaloob sa iyo ng Diyos or hindi mo gagamitin ng mga bagay na alam mo naman na magaling ka dun sa larangan na yon pero hindi mo nagagamit, baka pwedeng yung level of commitment mo medyo tumatagilid tayo dyan. Pero if you really like what you're doing, if you really like the job, you're enjoying, minsan you leave for the job itself but you stay because of the people you work with eh. Ganun yun eh, di ba? Pag gusto mo yung katrabaho mo minsan, merong malaking factor bakit ka nag-stay. Baka siya, he doesn't get along, baka hindi niya nakakasundo ang mga katrabaho niya, so baka alis siya ng alis. Kasi ayaw niya mag-commit nga talaga. Feeling ko meron siyang problema sa commitment. So, kasi to stay in a job or even in a relationship, you have to have that level of commitment. I keep saying it already, hindi pa naiintindihan o malinaw na. Okay na? So para sa akin, sis Daday, Bianca, yun ang masasabi ko sa brother mo. Sabi mo sa kanya magtrabaho siya. At minsan din, kailangan meron siyang dahilan kung bakit siya nagtrabaho. Baka nga kasi kumakain naman siya kahit wala siyang trabaho. Eh. So, baka nawiwili lang siya. Wala siyang dahilan para maghanap ng trabaho o magstay sa work. 'Di ba? So, baka dapat magkaroon siya ng purpose. You know, there's has to be a reason why he has to stay in that job. Or baka hindi pa niya nahahanap yung gusto niyang trabaho. Sige, every 3 months, tignan natin, maghanap na siya na maghanap. In the meantime, pagdasal natin na mahanap na niya yung kailangan niyang hanapin dun sa trabaho for him to stay. For him to be an asset to the company, nakakahiya naman, di ba? Okay, what to do? May bago kaming neighbor na feeling close. Basta-basta na lang pumapasok sa bahay, ganun. Nang wala man lang abiso o permiso, tapos bilang nakikisali sa usapan namin, parang wala kaming privacy. What to do? What to do? Privately yours, Vanessa. Wala ba kayong aso? Wala bang tatahol pagka pumapasok siya sa pinto ninyo? I think meron dapat welcoming committee para magsabi sa kanya if he or she is allowed to enter, 'di ba? Kung feeling close, the best thing to do is to shut the door.
Huwag niyong pagbuksan ng pinto. Kasi, di ba, para alam niya yung boundaries, di ba? Kasi kung laging bukas ang inyong tahanan at bukas din naman ang inyong pakikisama, pakikitungo sa mga kapitbahay, hindi naman natin masisisi ang mga kapitbahay. Nagugustuhin nilang makisama sa inyo at close sa inyo. Kasi kung napaka-welcoming ninyo, mabait kayo sa kapitbahay, hindi naman masama yun, hindi naman maganda nga yun. But some people don't know their boundaries. Some people don't know the parameters. Hanggang saan lang tayo? Ano lang ang teritoryo natin? Hindi tayo pwede pumasok dito. Hindi tayo pwedeng kumatok dito ng ganitong oras kasi baka nagla-lunch sila or baka nagme-merienda, nakakahiya naman, baka maimbitahan pa ako. Kasi some people, they don't have that. So, kailangan siguro ikaw na mismo mag-set ng boundaries kung hanggang anong oras lang bukas ang mga pinto nyo sa kapitbahay o sa bisita. At kung papasok naman sila ng hindi, it's not a good time. Diba we always ask, is it a good time to talk to you or is it a good time to visit? Dapat kasi may pasabi. Pero kung yung kapitbahay nyo, sa pag-describe mo, mukhang wala siyang ganon. So, kailangan siguro kayo na yung magsabi, ay, pasensya na, kasi busy kami. Pero always say it in a nice way naman. You don't have to be harsh. Kasi you'll never know when you will need the help then of your neighbor. Hindi naman to sa gamitan, but sino pa nga ba ang magdadamayan pagka problema tayo, kundi yung mga malalapit sa bahay natin, di ba? Kasi ang mga kapitbahay, kapitbuhay mo na din yan eh. So, dapat, hindi rin tayo mag-burn ng bridges. Baka mamaya kailanganin mo yung mga yan. Meron, parang they're good for something. Eh, mga matapang pala, pwede ka palang ipaglaban o gano'n. You don't know. So, kung hindi mo kikilalanin, hindi mo malalaman. So, wag din masyadong, tsuplada. Kailangan din, friendly sa mga neighbors. Okay? Okay right. Po. Okay, thank you. What to do with my Frenny? Napakapasmado po ng bibig. Walang preno. Kaya tuloy, ang dami niyang kaaway. Ang masaklap na dadamay ako dahil nga naman, kaibigan ko siya. Pagod na ako sa pagbibigay ng payo sa kanya. Minsan naisip ko na siyang i-unfriend. Charot. Pero mabait naman siya. Hindi lang alam ng iba. Friend nearby, Clarice. Siyempre, bilang friend ka, Clarice, ikaw siyempre ang unang magsasabi sa mga tao. You're the first to campaign na, huy, mabait na tao yan. Pag nakilala nyo yan, super nice naman siya. Kaya lang dahil nga super nice siya, super honest din siya, super frank din siya. Minsan hindi siya nakakainom ng brake fluid niya, kaya medyo tuloy-tuloy ang bibig, di ba? Tuloy-tuloy, walang preno, dire-diretso lang tayo, arangkada lang, di ba? So, kailangan po may preno din, but in the event na hindi nga siya nakakainom ng brake fluid, dapat bilang kaibigan mo naman siya, ikaw nang magsabi sa kanya, huy, hinay-hinay lang. 'Di ba? Kasi yun nga, nadadamay ka dahil kaibigan mo siya by association, baka sabihin wala ka din preno, 'di ba? So, you know, kahit pagod ka na sa pagbibigay ng payo sa kanya, di ba kaya nga tayo nandyan bilang kaibigan? Minsan, other people will tire of telling your friend what and what not to do. But you as a friend, tireless job yan eh. Hindi ka dapat mapagod kasi magkaibigan kayo. Dapat nga, you're always there for your friend, di ba? Laging ganun yun, di ba? 24/7 pa nga. So, wag tayong magbilangan dahil merong panahon, baka siya naman ang kakailanganin mong magsabi sa'yo ng, dapat ganito ka, di ba? You never know. You can never, sabi nga, you can never can tell. So, ganun lang yun, bigayan lang. Sabi mo nga, mabait naman pala, wala lang preno yung bibig. So, meron naman palang saving factor. May saving grace naman pala. So, as your friend, at galing naman yan sa puso mo, sabihin mo na lang sa iba, huy, intindihin nyo na lang. Mabait naman siya. Okay? Aww. Noted po. Okay, thank you. Dear Tita L, gawin natin Tita C for tonight, okay? Nag-promise ako sa jowa ko sa Sorsogon, talagang sa Sorsogon pa, na uuwi ako ng Undas. Pero dahil maraming deadlines sa trabaho, naku, lumipas na ang Undas ha. Nawalan ako ng time na mag-book ng bus pauwi roon. Hala. In short, hindi ko nagawa ang promise ko sa kanya. Ayun, nagtatampo siya sa akin at kahit na nakailang sorry na ako, parang ayaw tanggapin. What to do? Away from home, Rowena. Alak ka. Kung ako rin, magtatampo rin ako sa'yo. Kasi diba usually, pag sinabi mong uuwi ka,
I-expect talaga yun ng tao. And when you say you're going to go home or you're going to see that person, wala talagang ligtas yun. Kailangan mo talagang gawa ng panahon para ma-fulfill mo yung sinabi mo. Kasi, pag hindi mo ginawa, eto, ayan, yan talaga yung mangyayari. Magtatampo yan. Medyo matagal-tagal mo hihilutin yan. And I don't know how long it's going to take para hilutin mo ang problema na ito. Pero ano lang to, haplos-haplos lang to, mga efficacent oil. Soothing lang to. Kailangan lang ng konting hilot pa to. Makakuha din to. Lambing-lambing lang, sorry lang, huwag kang magsasawang mag-sorry kasi hindi siya nagsawang maghintay sa'yo, hindi ka dumating. Pinakamahirap sa lahat yun naghihintay ka sa wala. So dapat, kung dumating ka sana, di wala kayong ganito ngayon, diba? Hindi ka nga dumating hindi mo nga natapos yung trabaho mo mga deadline mo, hindi mo na-meet. Dapat kasi yun, in advance, nag-book ka na para may bus ka na nasasakyan, may excuse ka na to leave, diba? Kasi, sabi nga nila, the job will always be there, but your baliktad. Yung kaibigan pala will always be there or someone true to you will always be there. Pero wag nating abusuhin. Kasi ang trabaho, mamahalin ka lang yan pag minahal mo. Pero kung di mo naman din mahal, hindi ka rin mamahalin yan. Hindi ka tulad ng tao. Pag mahal ka talaga, kahit di mo mahal, mahal mo pa rin. Tama ba? Am I making sense? Yeah? So, ganon. So, kailangan, wag mong sayangin because this person loves you. Kaya lang naman siya nagtatampo. Kasi hindi ka dumating Hindi kita pinapa-guilty ha, pero kasi naman Sorsogon to, malayo naman pala talaga. Kaya lang, syempre nanabik yun, naghintay yun, kaya nung di ka dumating, yun, feels bad, right? Alak ka. Alak ka talaga, so intindihin mo na lang siya. Kasi hindi talaga yun masaya. Okay? So yun na po. And that wraps up our shout-out notes. Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.